ASEC Attorney Amanda Nograles ng DTI. ASEC, good morning. This is Aljo Bendio. Kasama natin si Congressman Erwin Tulfo. Ma'am? Hello po. Good morning po, Sir Aljo, Congressman Erwin. Good morning po. Yes ma'am, good morning po. Pero medyo hindi po maganda ang morning para sa mga kababayan natin dahil powder milk, yung umiinom po mga bata ng powder milk, 6 pesos ang itataas. 2 piso sa sardinas na karamihan, ito lang ang affordable para sa mga kababayan natin at 1.50 sa mga toilet soap, ma'am. Bakit daw po? Bakit pinayagan po ninyo or inaprubahan na ba ho ninyo ito, ASEC Amanda? Opo, sir. Yung canned sardines, yung powdered milk, at saka po yung toilet soap, naaprubahan po yan ng DTI. Nag-release po tayo ng sulat sa mga manufacturers noong January 17 po. Ito po yung mga na mga price adjustment na yung mula last year pa po ito na hindi po natin siya inaksyonan, hindi po natin siya ginalawan kasi nga po ang pakiusap natin ay 2024. Ang naging dahilan po kasi nito na kapag nakapagpakita po sila ng mga dokumento at justification dun sa pag-compute nila kung bakit nila po i-increase yung kanilang presyo, bakit po magkakaroon ng price adjustment. So yun po, kami po sa DTI, kinonfirm naman po namin using our own computation, justified naman po yung hinihingi nilang adjustment. Pero ma'am, 6 pesos para sa powdered milk. Medyo mabigat po yun, ma'am. Hindi po biro-biro yun. Lalo na kung yung anak o yung bata ay araw-araw at 3 times a day umiinom ng gatas, mabigat po ito, di po ba? Ay, paano kung minimum na lang? At ang ulam nila sardina, so 6 plus 2, 8 pesos kaagad na dagdag. Toilet soap, alangan ba naman kuhaan ng mais yung panggamit nila o dahon ng saging, hindi naman po pwede. So, saan ho pinagbasihan ito? What is the basis? Na 2 pesos ang sardine, 6 pesos. Sana po, ang may nag-suggest sa akin kagabi, sabi, sana ginawa na lang lakong gradual, dahan-dahan, para hindi masyado umaray. Parang suddenly 6 pesos kagad ng powder milk. Ang tama dito sa mga bata, ASEC. Opo. Tama po yan. Sir, kami po i-emphasize ko lang po, no, halimbawa yung powdered milk na 6 pesos, hindi po lahat ng powdered milk ang nagtaas ng presyo. Sa katunayan, meron pa po tayong 4 na iba pong brand ng powdered milk na nanatili po ang presyo nila. Ito nga po, ito pong pinayagan natin, isang brand, isang variant lang po ng powdered milk na nagtaas po ng 6 pesos. Kahit na po pinayagan po natin, hindi po siya yung pinakamataas na presyo dun sa kategorya ng powdered milk. Meron pa pong iba pong mas mataas pa po sa kanya na presyo. So, ngayon po, kung ganun po ang tingin natin, meron pong choice ang ating consumer na mamili po ng iba pong brand or variant ng powdered milk. Ganun din po dun sa canned sardines, no, yung 2.69 to 2.7 excuse me, ASEC. So, hindi na siya pinakamura ngayon dahil tumaas na siya ng 6 pesos. Dati siya ang pinakamura. Yes po. So, meron ng mas mura pa sa kanya ngayon. Tama po ba? Opo, tama po. Meron pong mas mura sa kanya ngayon dahil pinayagan na po natin yung price adjustment. Ang problema nito, Tapos baka hindi po, naman sir, masarap. Oo nga. May mga ganun ho, ayaw ng bata. Opo, sir, ilinawin ko lang din po, kahit po tayo nag-release nung letter natin sa kanila na agree tayo sa computation nila, meron pa pong palugit kasi po ang sabi po ng mga manufacturer sa atin, aabutin po ng humigit kumulang mga 1 buwan bago ma-update nila yung mga price list nila at saka mga price tag. So kumbaga sa pacing po, hindi rin po agad-agad na mararamdaman yung pinayagan po natin na price adjustment. Tapos yun nga po, yung sa iba pong kategorya, marami pa pong iba na hindi po gumalaw. So yun po yung pwedeng tingnan po ng ating mga consumers. Ito naman sa usapin ng shrinkflation na ASEC, meron na ba kayong abiso niyan sa mga label nito mga produktong itong binawasan ng timbang o ang kalidad sa shrinkflation para alam ng ating mga mamimili, binawasan yata at may option na siyang mamili ng iba?
Yes po. Sa kasalukuyan po, ang binabantayan po ng DTI yung sinasabi nating deceptive sale. Okay. So, binabantayan natin na kung ang bagong gramo, kailangan naka-reflect siya sa packaging ng Okay. product or sa label. Pero po, naisip po ni Secretary Pascual, paano mapoproteksyonan ng higit pa ang ating mga consumers? So, pinag-aaralan pa po, wala pa pong final, kung pwede po tayo magkaroon ng polisiya tungkol sa pag-abiso sa ating mga consumers doon sa mga hindi nagbago ang presyo pero nagbago ang gramo, bumaba ang timbang ng produkto. Pwede ba natin ipakita sa consumer, i-highlight or ipaskill sa mga shelf ng supermarket kung hindi nagbago ang presyo pero bumaba ang timbang or nagbago ang gramo? I-highlight po sa mga consumers kasi po ang pinanggagalingan po natin yung size ng pakete, yung size ng lata. Pag gumalaw lang ng 2 grams or 20 grams or maliit yung lata, hindi na po halos mapapansin ng mga consumer yan. So, pag uwi sa bahay, pagbukas nila nung packaging ng produkto, Kakarampot lang. parang feeling nila na hindi malabnaw or hindi na katulad ng dati. Dapat malaman nila, bago sila bumili ng produkto, kung ano yung makukuha nila. Tama. So, yun po yung tinitingnan natin kung ano yung pwedeng gawin ng DTI para matulungan yung right to information ng ating mga consumers. Okay. Ma'am, may nagsabi sa akin, isa lang yan sa mga gatas na inaprubahan ninyo. Meron pa palang susunod na mga price adjustment tayo kasi may higit na 40 produkto ang humihiling ngayon ng price adjustment, Naku, price ang dami increase. nito. Ang inaprubahan pa lang ng DTI ay siyam. Kailan po natin, para hindi na ho tayo magulantang, magtapatan na ho tayo dito, kailan natin makikita ang pagsirit ng mga presyo na ito at ano-ano ho itong mga nagre-request na sa inyo? Siguro baka mga sardinas din po at mga gatas din, Asek Amanda. Opo. Bale po yung tama po kayo, may natitira pa po tayong 45 na hindi pa po natin na lalabas yung ating sulat. Kasi po, yung iba po dyan, karamihan po dyan, wala pa po silang mga supporting document. Yung iba naman po, hindi pa po namin nakakausap tungkol sa computation nila. So, yung natitira po sa atin na okay na po yung computation, nakausap na po natin, unti-unti po nating ilalabas yan. Ang target po sana natin, by March, makausap na natin lahat, ma-check na po natin lahat ng computation. Tapos, first in, first out, meaning kung sino po yung unang nag-apply, yun po yung una nating i-release ng mga sulat. And then po, i-take note din po natin, yung karamihan po, more than 70% po, na hindi rin po gumalaw, hindi rin po sila nag-file ng kahit anong notice of price adjustment. So, yun lang po sana i-consider lang po ng ating mga consumer yun. Ang problema, ma'am, lahat ito ngayon na medyo nagtitingin din ng manufacturer siguro, kagaya itong noodles. Ito po talagang parang ito na ho yata yung national food natin noodles. Pag walang bigas. Pag walang bigas, noodles. 30 centimos to 175 ang hinihinging increase. Bottled water, piso hanggang 6 na piso. Gatas. Milk, 350 to 6 pesos. Tinapay. Bread, 2 pesos hanggang 250. Sus, Mariosep. Ay siguro, magtanim-tanim na lang siguro mga kababayan natin ng mga kamuting kahoy. Saging, balatong, kasi Ube. ito na lang ang kakayanin dahil pag tumaas pa itong noodles, bottled water, Gatas. wala na. Gatas, wala na talaga. Finish or not finish, Pero, pass your paper, attorney. Opo. Totoo po, sir, yan po yung mga numbers ng price adjustment. Pero gaya po ng nasabi natin, mahigit 154 po yung mga items na hindi po nagbago. Itong nagbago, 63 lang po. So, over 70% po yung hindi nagbago. So, halimbawa po, sa noodles, meron pa po tayong mga 2 or ilan pa pong mga noodle products na hindi po nagbago. Alam mo, yes ma'am. Ma'am, pasensya na ha. Medyo gahulo tayo sa oras. Alam mo ma'am, base po sa School of Economics at School of Business Administration, tumataas po ang produkto because tinatangkilik sila. Yung mga hindi po tumataas dahil walang kakwenta-kwenta. Hindi tinatangkilik ng consumer kasi either walang lasa, poor quality,
gusto rin ng mga kahit na ordinaryong kababayan natin na consumer, May hinang demand. may mga panlasa din po sila na yung pinaghirapan nilang kwarta, hindi naman doon sa mga walang katurya-turyang pagkain ay bibilhin nila. Gusto nila na makatikim din masarap. Ito yung mga produkto na nagsisitaasan ngayon. So, yan ho ang problema natin. Yung sinasabi po ninyo, meron namang hindi nagtataas. Yung problem nga po, hindi po tinatangkilik yun dahil dinadaan-daanan lang yun. Ito yung mga sinisale ng mga grocery. Ito po yung mga binibigyan ng discount kasi nga hindi mabenta. Hindi po siya movable na mga items. So, ayan ho nagiging problema. Siguro po, ma'am, we really have to take a careful look and study po. And then, yung mga all concerns siguro, we have to meet, ika nga, di ba? Public consultation. Kasi mabigat po, ma'am, eh. Opo. We're having problems Totoo right po yan. now. Our salary, our pay is Walang not increase sa enough. sweldo. Wala po increase sa sweldo. Pamasahe, tumataas, and everything kuryente. This is a problem. So, siguro on your part, kailangan nating reviewin or pakiusapan muna sila na please slow down because baka po pwede itong 30 centimos, pwede bang 15 pesos, 15 centimos na lang muna? Dahan-dahan, dahan-dahan. Yan lang. nga po yung yan nga po yung tawaran na nangyayari sa amin, Ganon. kaya nga po nabindin yung mga filing nila sa amin. Yung iba po sa kanila 2022 pa po. 2022. Kaya po yun nga po nadadaan po sa pakiusap. Anyway, sabihin nyo lang sa kanila, Ito po, total, po na. sabihin nyo na lang, total, malaki naman ho ang sales ninyo. Oh. Tignan ho ninyo yung mga libro niyan, yan ho yung mga mabili. Pero kaya gusto nila, kahit na tumaas kami, bibilhin pa rin kami ng publiko. Anyway, Asek Amanda Nograles, ma'am, thank you po for your time and thank you for that information. At least alam ng Thank you kabayan po. natin na ilang taon na rin pala, last year pa humihingi ng increase. Maraming salamat po sa oras po ninyo sa amin. Muli, Asek Amanda Nograles ng DTI. Thank you po.